Mga minamahal ko mga kapatid kay Kristo Jesus, sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Una po sa lahat, nais ko pong i-welcome dito sa ating munting parokya ang mga taga Our Lady of Lourdes, Quasay Parish, sa pangunguna po ng kanilang minamahal na Kura Paroko, Father Paulo, at kayo na rin po ng kanyang BBC. Palakpakan naman po natin sila. Welcome po dito sa aming munting parokya ng Maria Baptista, Nativity of Our Lady Parish. Kanila pong punguni na po yung Jubilee Cross pagkatapos po ng ating pong misa. At sa kanila naman po mapupunta. Father, sa mga kapatid namin, isang naging malaking biyaya para sa aming komunidad ang pagdalaw ng Jubilee Cross. At ito'y naging maalab lalo yung aming pagnanais na maglingkod sa Panginoon. At nawa ito din yung aming inanais sa pagdalaw sa inyo ng Jubilee Cross. Nandoon yung muling pagpapanibago, yung pag-adap ng inyong puso para sa paglilingkod sa Panginoon, sapagkat ngayon ay taon ng kagalakan, taon ng pag-ibig, taon ng pag-asa. At ito yung tema natin sa Jubilee Year, Pilgrims of Hope, na ang ating taon ngayon ay hindi kung saan pa man, bagkus sa krus ng ating Panginoon, sapagkat siya ang ating pag-asa. Sabi nga ni San Pablo, hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat si Jesus ang ating pag-asa. Para po sa ating pagdinilay ngayon sa mga pagbasa natin narinig, sinasabi na ang kaligtasan ay para sa lahat. Ang kaligtasan ay paanyaya para sa lahat ng tao. Tandaan natin, ang Diyos, ganun na lamang ang pag-ibig sa iyo at sa akin, kaya ninanais niya na tayo ay maligtas. Subalit, narinig din natin sa ating ebanghelyo ngayon na yung paanyaya na pumasok doon sa makipot na pintuan. At marahil maitatanong natin sa ating mga sarili, Father, akala ko ba ang kaligtasan ay para sa lahat? Bakit may pagpasok sa makipot na pintuan? If God wants everyone to be saved, why must we pass through the narrow door of faith? So my dear brothers and sisters, in our time today, we hear so many religions and groups claiming we are the only ones who will be saved. Kami lang yung maliligtas. Kapag hindi kayo kaalim sa amin, hindi kayo maliligtas. Kami lang, wala nang iba, exclusive, ika nga. Sasabihin pa, tingnan nyo yung nakasulat sa Biblia, unless you are born again in the Spirit, you will not be saved. O kapag hindi kayo umalim sa amin, hindi kayo maliligtas. Ganun ba ang kaligtasan? Ganun ba ang pag-ibig ng Diyos? Subalit maraming mga tao ang nagtatanong at naniniwala. At marami din ang umaalim. Paano kung hindi ako mapabilang doon sa grupong iyon? Baka hindi ako maligtas. Baka hindi ako iligtas ng Diyos. Dito mga kapatid, makikita natin kung minsan, may tatanong din natin, may paborito ba ang Diyos? Ang paborito lang ba niya yung mga kaanim doon sa sekta na yon, doon sa relihiyon na yon? Meron ba siyang paborito? We know favoritism in our human experience. In school, some teachers have their favorites who always get the attention. In families, some parents unconsciously favor one child over the others. In politics, if you belong to the ruling party, you get opportunities. If you are from opposition, doon ka na lamang sa gilid-gilid. And when we see this injustice, we often say, anak din naman ako ng Diyos. Kabilang din naman ako sa simbahan. Bakit hindi ako paborito? So, if God is truly for everyone, why must there still be a narrow door of faith? Bakit kinakailangan natin pumasok doon sa makipot na pintuan? At hayaan niyo po na tulungan tayo ng mga pagbasa natin ngayon para sagutin yung katanungan iyon. Sa ating unang pagbasa, narinig natin mula sa aklat ni Propeta Isaías na sinasabi ng Diyos, I will gather nations of every language. Ang lahat ay aking igagather at hindi lamang yun. Ang ilan sa kanila ay gagawin kong saserdote
at Levita. Anong problema doon? Alam niyo mga kapatid, sa kultura ng mga Hudyo, sila kasi ay exclusive yung kanilang mentality. Dapat kami lang, tayo lang. Kapag hindi ka kabilang doon sa tinatawag na bayan na pinili ng Diyos, ang Israel, ikaw ay tagalabas, ikaw ay outsider. Subalit sinasabi sa kanila ni Isaías, darating ang panahon na titipunin ng Diyos ang lahat. At hindi lamang yun, ang ilan sa kanila ay gagawin pang pari, gagawin pang saserdote. Tila malaking iskandalo para sa Israel yung narinig nilang iyon kay Isaías. Bakit magiging pari natin yung tagalabas? Bakit magiging Levita natin yung hindi naman kabilang sa atin? Dapat tayo lang. Dapat hindi sila kasama doon. For Israel, who always thought salvation was only for themselves, this was shocking. But for us, it is a reminder our God is not exclusive, but inclusive. His salvation is meant for all, not just for a privileged group. What He asks is that we open our hearts to receive the gift of salvation. In our second reading today, sinasabi sa atin doon na ang mga tao ay dumadaan sa mga paghihirap ng buhay. May sakit, may pagdurusa, may difficulties. You know, the letter to the Hebrews give us the answer. Because God disciplined those He loves. Bakit daw may pagdurusa? Bakit daw may sakit? Bakit pinagdaraanan natin ang mga bagay na ito? Dahil sa pagdidisiplina ng Diyos. Parents, you know this very well. A true parent does not simply give everything to child kapag humihingi siya ng mga bagay na iyon. If the child is wrong, the parent corrects him. That is called discipline. Ang pagtatama ng Diyos. The discipline is not cruelty. It is love that wants what is best. So too with God, not all our prayers are answered in the way we want. Hindi yung gusto natin, ito lamang yung masusunod. Not every desire is given. Bakit? Because God knows what is truly good for us. God knows what is truly best for us. Our sufferings are not punishments, but signs of His concerns. Kaya nga mga kapatid, yung salvation is not something we grab instantly. Ay, ligtas na ako kasi ito na, nakuha ko na. It is something formed and purified in us through discipline. Kaya importante po yung pagdidisiplina, mga magulang. Sana wag natin kaligtaan, kahit na makulit, kahit mahirap, pero importante yung pagdidisiplina sa ating mga anak. In our gospel for today, Jesus tells us, strive to enter through the narrow door. Pumasok tayo dun sa makipot na pintuan. Bakit hindi na lang gawing malaking pintuan para lahat makapasok? Bakit kinakailangan makipot na pintuan? Because salvation, while offered to all, must still be chosen. Kinakailangan nating piliin, kinakailangan nating gawin, kinakailangan meron tayong participation. And the narrow door is the door of faith. Faith, my dear friends, is not easy. Hindi natin pwedeng sabihin, meron akong pananampalataya, pero hindi natin susundin yung mga utos, yung mga commandments ng Panginoon. Faith is not easy. Faith means discipline, sacrifice, and obedience. Faith means saying no to sin, even when the world say yes to sin. Yes, everyone is invited to enter, but not everyone will choose it. So many prefer the wide and easy road of pleasure, selflessness, and pride. But the narrow door is the only one true way that leads to life. So my dear friends, if God is for everyone, why the narrow door?
because salvation is free, but it is not cheap. It requires faith. So let us then choose the narrow door, the door of faith. It may be difficult, but it leads to true life. And in the end, we will discover the narrow door of faith is wide enough for all who truly believes. Amen.